Okay, so welcome for our training tonight. And ito, kakaiba tong training na to dahil hindi ako yung magto-talk dito or maging speaker. So, yung topic natin tonight is about taking advantage of your fears. And yung ating speaker ngayon ay walang iba kundi si Mami Ron Monforte. Okay, dahil siya talaga yung pinaka-best na tao na mag-talk sa topic na ito. Okay, so later, malalaman ninyo kung bakit. Para sa mga manonood offline or online or sa mga wala dito at ngayon, malalaman ninyo kung bakit siya yung karapat-dapat na maging or mag-talk about dito sa topic na ito. So I will give the time to Mami or Coach Ron. Okay? Good evening, everyone, and welcome po sa ating discussion. Okay, sige. Medyo mahina lang ng konti. Okay, so yun. Sobrang nakakatuwa to si Mami Ron, ano? Dahil siya ay talagang, when I met her, ito yung klaseng, siya yung parang unang tao na na-meet ko na kahit sa Zoom lang ay nanginginig pa. Pero ngayon, she is speaking and this is how the program helps develop her skills to speak, no? Or yung fear niya, paano niya ito na overcome. So, Mami Ron? Yes, thank you, Coach Janice. Mhm. Good evening, everyone, and Rinig ba siya, Zay? Parang medyo mahina pa rin sa akin. Rinig siya? Or sa akin? Mahina po. Mahina po ito. Oo. Hello? Oo. Parang mas malakas yung kanina kaysa ngayon. Oh my God. Wait lang po ako ng isang headset. Sure. Sige. Okay, so while si Mami Ron ay habang siya ay kumuha ng kanyang headset. So ganyan talaga kasi nasa Zoom tayo. And yun, Mami Zai, how was your day? And sa mga nanonood ngayon or manonood ditong Zoom meeting natin ngayon, hopefully na marami kayong makukuha ng mga insights. Bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga fear? Ano bang ibig sabihin ng fear? At paano ba natin ito ma-overcome? So, ang fear kasi, wala yatang tao na walang fear. Right? Lahat tayo ay nakakaranas or meron tayo nitong fear. Kahit nga, sabi nga, based sa research na nabasa ko, na especially in public speaking is one of the most, ito yung parang mas gugustuhin pa ng mga, ito yung pinaka-most na most na, yung mga tao na takot magsalita. Ito yung most afraid, no? Na, na bagay na gagawin ng isang tao. So, ngayon, nandito tayo, makinig tayo kay Mami Ron, paano niya na-overcome yung kanyang fear. At paano natin ito i-take advantage yung fear natin. Okay? So, ready na si Mami Ron? Okay, good evening, everyone. Malakas na po ba? Yes, that's great. Okay na po. Yes. Okay. Yes. Welcome po sa ating discussion tonight. I'm Mami Ronaline. Isa po akong full-time mom from Bulacan. And I'm one of many introverted people out there. So, when we say introverted people, kami po yung mga tao na ang comfort zone po namin ay mapag-isa. And kami po yung mga palaging nasa bahay. Not because wala kaming pera, pero para sa akin, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit lagi ako nasa bahay. Anyway, isa sa mga fear namin is yung
magsalita, no? Kagaya nito, pagsalita sa harap ng maraming tao, magkaroon ng interaction sa mga taong hindi namin kilala, sa mga taong bago sa amin. So anyway, speaking of fear, um, our discussion for tonight is how to take advantage of your fear. So ano nga ba yung fear at paano natin ito magagamit as advantage sa ating buhay or sa ating mga pinapangarap. Okay, share ko lang yung screen ko, Coach Janice. Nasa-share mo ba siya or kailangan kitang gawing ano? Should Wait I? lang. Oo. Opo, kailangan. Kailangan, okay. Saglit lang ha. Hanapin ko yung ano. Okay, gagawin ko sa'yo, gagawin kitang admin. Yes. Okay, saglit lang. Host pala. Gawin kitang host. Okay. So, ayun. Kita po yung screen? Yes, yes. Yes, okay. Okay, ano nga ba yung fear? Okay, fear is a natural response of our body when there is a threat and danger to us. So, ang isa sa mga common threat na palagi nating kinatatakutan sa ating buhay, no, is yung mga bagyo or mga natural calamity natin dito sa sa Pilipinas. So, isa yung bagyo, ah siya yung kinatatakutan natin because ah, may mga possibilities na masira niya yung mga pinaghirapan natin, no? Yung mga naipundar natin. So, isa yun sa mga fear na common fear natin dito. So, and there are three types of fear. So, number one, ito yung tinatawag na rational fear or fear of danger. So, it is the fear that has involved within us in, to warn of impending danger or a real threat. So, for example, no, hinabol ka ng hinabol ka ng aso ng kapitbahay mo. So, hindi ka natatakot because hinabol ka. So, natatakot ka dun sa possibilities, dun sa impending danger o nalalapit na danger na makagat ka ng aso. Then, isa pa is, for example, tinutukan ka ng baril. May tumutok sa'yo ng baril. Yung fear of being shot, yun yung tinatawag na natin na rational fear. Nakukuha po. Then, next is irrational fear. Irrational fear are the ones that don't make logical senses. It's a part of our brain is scared. So, ibig sabihin, iba siya, no? Iba siya dun sa rational fear natin na may cause of fear. Kumbaga may reason kung bakit tayo natatakot. Dito sa irrational fear, tayo lang, no, yung isip lang natin yung gumagawa ng ikakatakot natin. So for example, failing a test. So iniisip mo, nagwo-worried ka kasi baka bumagsak ako sa exam, baka hindi ako makahanap ng trabaho, baka ma-criticize ako, baka nambababae na yung mister ko, no? Baka nalalamangan na ako ng kapitbahay ko, irrational fear. And number 3 is yung tinatawag nating primal fear. So primal fear is somewhat like rational fear, and that is a natural due to human evolution. This type of fear is defined as an innate fear. Kumbaga, likas siya na takot
that is programmed into our brains by experience or someone else's knowledge to keep us safe. So for example, of primal fear is fear of snakes. So bakit nga ba tayo natatakot sa snakes? Ang cute-cute ng snakes, di ba? So natatakot tayo sa snakes dahil dun sa knowledge na or experience ng ibang tao ah dun sa tawag dito, dun sa dun sa pag-aaral na yung snake is may venom na pwedeng maka pwedeng maka-affect sa katawan natin, no? Na pwedeng ikamatay natin once na natuka tayo or nakagat, no? Then, spider, no? Dahil sanay tayo dito sa Pinas na yung ibang spider natin is maliliit lang. So, once na nakakita tayo ng spider, is natatakot tayo kasi syempre kakaiba sa atin, no? Then, yung spider, isa siya sa mga hayop din na kapag nakagat ka is pwede ka rin makaramdam ng kakaibang side effects. So, isa pa is heights, no? Fear of heights sa blood, fear of loud sounds, no? Minsan kapag nakakarinig tayo ng malakas na putok, iniisip natin, natatakot na tayo, baka may sumabog na, no, dun sa kapitbahay natin. Loneliness, no? Loneliness, ah, fear of being alone, no? Sa mga extroverted na tao, siguro problema nila yun. Pero sa amin, natutuwa pa kami sa ganun. And even death. So, isa sa mga biggest primal fear natin, mga tao, is fear of death. So, what is the advantage of fear in our lives naman? So, number one, it is survival instinct. It prompts us to take action to protect ourselves, such as avoiding threats or escaping from dangerous situation. So kapag kapag nakakaramdam tayo ng takot, no. Halimbawa, may katulad no, hinabol ka ng aso, no. Ano yung magiging action? Ano yung magiging actions mo kapag hinabol ka ng aso? So, syempre tatakbo ka. Kumbaga, yun yung survival instinct mo. Sinasabi sa iyo ng instinct mo na tumakbo ka kasi makakagat ka. So, number two is improved decision making. Fear can make us more alert and focused. In some situations, it can enhance our decision making abilities by helping us assess risk and make more prudent choices. So, minsan may mga kailangan tayong pagdesisyonan sa buhay na natatakot tayo na mag-fail. So, ang gagawin natin, pag-iisipan natin siya, baga aayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay para hindi maapektuhan kung ano yung mga bagay na kailangan nating harapin, kailangan nating pagdesisyon. And number three, Pwedeng saglit lang, Mami Ron, pwede pong sure po. pa-check kung nasa waiting room daw si sa waiting room daw si Elcho. Yes po. Okay, thank you. Okay po. Sorry sa Ayun. Okay, continue po natin. Good evening po, Mami Cho. Okay, number three na advantage of fear sa buhay natin is motivation for preparation. So fear of potential negative outcomes can motivate us to prepare, plan, and take precautions. So, for example, may paparating na bagyo. So, alam natin na madalas yung mga bagyo natin dito sa Pilipinas, lalo na yung mga nasa prone areas, is malalakas. So, tayo, kasi natatakot tayo na magkaroon ng damage, hindi lang sa mga ari-arian natin, pati sa ating mga mahal sa buhay. Kumbaga, na
namo-motivate tayo no, mag-prepare dahil dun sa fear na yon na mga negative outcomes na pwedeng mangyari. And the number 4, enhance of awareness. Fear heightens our senses and awareness of our surroundings. So, katulad ng sinabi ko dun sa calamity, it it can make us more vigilant and responsive to change in our environment. And number 5 is empathy and compassion. Fear of experience Fear of experiencing harm or loss can foster empathy and compassion. It helps us understand and support others who are going through similar fears or difficulties. So minsan may mga pagsubok tayo sa buhay natin na napakahirap, no? Napakahirap bago natin 'yun napagtagumpayan. Then nakita mo, for example, yung kapatid mo na nag-struggle din sa pinagdaanan mo 'yon. Ah, dahil ayaw mo na dahil ayaw mo or natatakot ka na baka yung kapatid mo hindi niya kayanin yung struggle na pinagdaanan mo noon. Kumbaga nagkakaroon tayo ng understanding. Understanding and nagagawa nating suportahan, no? It push us to support others na nagdadaan sa mga pinagdaanan natin. So, yun siya. And number 6 is growth and resilience. Overcoming fear can lead to personal growth and increased resilience. Confronting and conquering our fears can build confidence in a sense of accomplishment. So ito naman po yung mga disadvantage of fears in our lives. Kung may advantage, of course, hindi natin maiiwasan, no? Hindi mawawala yung mga disadvantage of fear in our lives. So, number 1 is yung anxiety and stress. Irrational fear can lead to chronic anxiety and stress, which can have negative effects on our physical and mental health. So, yung irrational fear, katulad ng nabanggit natin kanina, ito yung fear na tayo lang yung gumagawa sa isip natin, no? Sa kaiisip natin ng mga bagay na hindi pa naman, kumbaga wala naman sa harap natin. So, nagiging overthinker tayo, masyado tayo nag-aalala. It can cause us anxiety and stress. The number 2 is limited opportunities. Fear can hold us back from pursuing opportunities, trying new things, and taking risks, potentially limiting personal growth and success. So dito pumapasok yung nagkakaroon tayo ng mga limiting beliefs sa sarili natin na 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 minsan may mga opportunity na dumarating pero dahil natatakot ka, iniisip mo na baka hindi ka para sa opportunities na 'yon. Kumbaga yung hindi mo dahil sa takot hindi mo nagagawang mag-try ng ng bago o mag-take ng risk do sa isang opportunities na 'yun na possible na makatulong sa buhay. And number 3 is paralysis and inaction. Extreme fear can lead to a state of paralysis, where individuals are unable to make decisions or take action, hindering their ability to adjust challenge or achieve their goal. So, may mga tao kasi na alam mo yung sobrang takot nila no minsan hindi na nagpa-function kung ano yung utak nila kung ano yung mga dapat ba nilang gawin, kung ano yung mga action na kailangan nilang unahin para makaalis sila dun sa situation na yon. Kasi nababalot sila ng sobrang takot. And number 4, negative health effects. So isa na doon is yung pagkakaroon ng anxiety and stress dahil sa sobrang takot. And number 5, impact on relationship. Fear can strain relationship and it leads to mistrust, jealousy, or irrational behavior. It can also make it challenging to communicate
communication openly and honestly. So, sa ano, sa buhay mag-asawa, minsan dumarating yung mga bagay na hindi tayo nagkakaintindihan, no? Then, may mga asawa na, alam niyo yung parang ano sila, parang, parang hindi nila tinuturing na asawa yung mga partner nila, no? Masyado silang matatapang. So, ang nangyayari dun sa partner nila, so hindi na sila, natatakot sila na makipag-communicate, no? Makipag-communicate dun sa asawa nila because of fear. So nagkakaroon ng negative effects 'yon sa relationship nila. And number 6, overprotectiveness. Fear can make individuals overprotective, preventing them from allowing loved ones to take reasonable risks or learn from their own experiences. So relate ako dito kasi nga ganito ako sa anak ko. Ah, Kasi nag-iisa siya, kumbaga, ayaw ko siya na nasasaktan, ni ayaw ko siyang nadadapa. Kaya minsan parang naging, yun nga, nagiging overprotective ako na minsan parang natatakot ako na palabasin siya kasi nga baka, baka madapa siya, yung something na gano'n kung ano yung mangyari, no? And number 7 is inhibition of creativity. Fear of criticism, of failure, can stable creativity and innovation, as individual may be really reluctant to think outside the box or express unconditional ideas. So minsan, yung fear of criticism, yung fear of being criticized, no? Madalas yun yung nararamdaman ko, no? Kaya nag kaya takot ako magsalita kasi ayaw kong ma-criticize siya. So dahil ayaw kong ma-criticize, hindi ko nagagawang i-express kung ano yung mga bagay na gusto kong i-share sa iba. So ayun siya. And number 8 is isolation. Fear can lead to social isolation, and it causes individuals to withdraw from social activities and relationships. So yung I remember may kapitbahay ako dito. Nung lumipat kami dito sa compound na 'to, year 2017. Hindi ko siya hindi ko alam na yung kapitbahay ko, which is relative siya nung may-ari ng apartment namin ngayon. Hindi ko alam na dalawa pala yung anak niya. So nung namatay yung asawa niya, yung father, namatay siya year 2 years year 2020 na yata siya namatay, 2021. Do'n ko nalaman na may isa pa pala siyang anak. So, ibig sabihin nung time na lumipat kami dito hanggang 2021, nandun lang siya sa loob ng bahay. Nandun lang siya sa loob ng bahay. Then na-curious ako, sabi ko dun sa isa ko pang kapitbahay, may anak pa pala siyang isa, bakit ngayon ko lang nakita, nag-abroad ba? Eh, sabi ng kapitbahay ko, hindi daw, nandun lang daw sa loob ng bahay. Sabi ko, bakit? Natiis niya yung ganung buhay sa loob ng ilang taon. Eh kasi daw, takot daw, takot daw dun sa tatay. Kasi yung tatay, nung nabubuhay pa kasi, mahilig siyang uminom. So yung anak na lalaki, which is yung nandun nga lang naka-stay sa loob ng bahay ng ilang taon, hindi siya lumalabas, no? Pati sa ibang tao dahil sa tagal niya na nasa loob ng bahay. Takot na rin siya bukod dun sa tatay niya na palaging lasing. Takot na rin siya na magkaroon ng interaction sa ibang mga tao. Then ang tagal, no? Medyo matagal din siya na after nung namatay ng tatay niya, medyo months din yung binilang bago siya nakipag-usap, bago siya bago siya lumabas-labas, and thank God, no, kasi
Ngayon, nag-aaral na ulit siya. So, ayun. So, paano naman natin i-balance yung fear natin? So, meron tayong advantage, advantage at disadvantage. So, paano naman natin i-balance yun? So, balancing fear involves managing it in a healthy and constructive way. And here's are some strategies to help you find that balance. Okay, number one is acknowledge and understand fear. So, recognize your fears and try to understand where they came from. Baka naman baka naman ikaw lang no yung may problema, baka irrational fear lang naman yung nararamdaman. So we need to recognize our fears. And number two is assess the realistic risk. Evaluate whether your fear is based on realistic threat. So parang ito na yung nauna kong sinabi. O rational or irrational one. O ito yung tayo lang yung sarili lang natin yung binibigyan natin ng problem, ng takot. So number three is educate yourself. So gaya nitong ginagawa natin is we need to learn more about what fear can reduce anxiety. So kailangan nating malaman kung ano ba yung mga klase ng fear, no? Ano ba tong fear na nararamdaman ko ngayon? Ano ba yung fear na nararamdaman ko nung nakaraan? So we need to learn kung ano yung mga klase ng fear na nararamdaman natin sa araw-araw. And number four, seek support. So talk to your friends and families or a therapist about your fears, no? Sharing problems or concern can provide emotional support. So hindi natin kailangang sarilinin, no, kung ano man yung mga takot natin. Kailangan matuto tayong i-share yun sa iba para medyo nababawasan, no? Then, nagkakaroon tayo ng support from others na upang ma-overcome natin kung ano man yung mga kinatatakutan natin. And number five is practice mindfulness. So like mindfulness meditation, no, pwede nating i-apply dito yung tinuro mo, Coach Janice, sa amin about God method. Yung gratitude, affirmation, and declaration. So, ayun. And number six is set goals and take action. Kapag may maayos kang goals at nag-take action ka, you can prevent the fear of being poor sa future. And number seven is challenge negative thoughts. Identify and challenge negative thoughts that contribute to your fear and replace them with more balance and positive perspective. So kailangan kapag may mga negative thoughts tayo, halimbawa katulad ko, natatakot ako magsalita, kinakabahan ako ngayon, pero sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko to, kaya ko to. Kung nagawa nila, magagawa ko rin. And number eight is maintain a healthy lifestyle. So, regular exercise, balanced diet, at maayos na tulog can help you, no? To can help you can contribute to 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 better emotional well-being at makakatulong to sa'yo to manage your fear more effectively. And number nine is visual. Number nine is visualize and relax. So techniques like breathing and visualization can help calm your nerves. So yung meditation, it helps talaga. And it can help you reduce fear when faced with specific situation. And number 10 is professional help. Kapag yung takot mo hindi mo na makontrol, no? Then nakakaapekto na siya sa araw-araw mong pamumuhay. Hindi na hindi na effective sa yung mga nabanggit ko no from 1 to 9. It's better to seek help from therapist or professional kasi baka yung takot mo is
nagiging depression na siya. So, then mapunta siya sa ibang mas malalang karamdaman. So remember that some level of fear is normal. And it can be protective like rational and primal fear. But excessive or irrational fear should be managed to maintain a healthy balance. So yung karamihan sa irrational fear natin is kailangan matuto tayong kontrol ito para magkaroon tayo ng maayos at healthy na pamumuhay. And always remember to seek God and pray every time na makakaramdam tayo ng takot. At bukod sa sarili mo, siya lang yung tanging makakatulong sa'yo sa mga ganitong sitwasyon. So sabi nga sa scripture ni Isaiah, so do not fear for I am with you. Kaya huwag kang matakot. Palagi siyang nandyan para sa'yo. Maraming salamat po. Ayun, congratulations, no, Mami Ron. And you're doing great. So, palakpakan naman natin si Mami Ron kasi nga, it takes a lot of courage para gawin o naraos mo siya. So, you are doing well. At saka, yun nga, so yung mga bagay na akala natin hindi natin kayang gawin, kapag nasimulan natin, at kaya pala natin siyang gawin. So, yun yung sinasabi natin, yung fear natin, kayang-kaya natin siyang i-overcome. You just need to do it. Kasi not until you do it, you start doing it, hindi mo masasabi na kaya mo hanggat hindi mo siya sinubukan. So, parang yun nga, yung tatlong klase, review lang natin, di ba? Ang ganda ng tatlong klase ng fear natin. Meron yung una, yung rational, primal, at yung yung pangalawa, yung irrational. So, yung first and third, actually, ito yung mga fear na kung saan ay yung makakatulong sa atin to protect us. Okay? That is to protect us. At yun naman yung irrational fear, those fears are fears of the unknown. Okay? Na kung saan, kaya dito napapasok yung ibig sabihin ng fear, F-E-A-R, false expectations appearing real. False expectations appearing real. So fear of the unknown, na akala natin totoo siya, pero hindi naman talaga kasi nga we think too much, we overthink, no? Pinangungunahan natin yung mga bagay-bagay na hindi pa nga natin nagagawa, ay pinangunahan na natin. Okay? So false expectations appearing real. So false siya. So thank you so much, Mami Ron. You're doing a great job. You did it well, and congratulations sa'yo. You're taking one step towards your yung person na ikaw, maging ikaw. You're one step closer to your potentials, no? To achieving your full potentials. And that is good. Dito nga, sabi ko nga ulit, na dito sa MMS, hindi ako lagi ang magsasalita. I will be giving time sa inyo, bawat isa sa inyo, take turn tayo, because I want you to shine. So, hindi pwedeng ako lang palagi, kasi ako lang yung mag-grow niyan. Diba? Ang isang tayo ay mas natututo kapag tayo ang yung nagtuturo. Kasi i-share ko lang experience ko rin na many years, diba, ilang years nang nag-aaral mula elementary hanggang high school, nag-aaral tayo ng English, pero para sa akin, mas natuto ako nung nagturo ako, nung naging ESL teacher ako. Mas naintindihan ko siya, mas natuto ako nung ako'y nagtuturo. So, ganun din sa inyo at sa atin lahat, na mas natututo tayo at mas nagre-retain yung information kapag tayo yung nagtuturo. Okay? So, kaya yung gagawin natin dito sa MMS, para bawat isa sa atin ay mag-grow. No? I'm going to give you time to shine, really. Time to shine. Okay, so thank you so much for that. That was really wonderful. Next natin na lesson, so magko-call out na lang ako, magme-message ako kung sino yung next na teacher. I will give you, imagine mo si Ron, ang nakakatuwa pa niyan kasi
yung kanyang preparation time, kahapon ko lang yan binigyan. Tama ba Ron? Kahapon? Pawis na pawis siya. Yes. Kagabi. Yes, kagabi. So, hindi umaga ha. Kagabi ko lang. Sabi ko, habang ano to si Ron? So, chinat ko siya bigla. Okay, Ron, magturo ka bukas. Ito yung ano mo. Sabi niya, hala. So, talagang ano siya, no, hala, bukas na. Parang ganon. Sabi ko, kaya mo yan.